Mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At syempre, meron ulit tayong ginagawa. Paborito nating light ace. Mga bossing, yung light ace naman natin na ginagawa ngayon, Japan naman to mga bossing. So, hindi to yung local version natin. Ang makina nito, yung 2-seat turbo natin na diesel mga bossing, no? Okay, ang gagawin natin dito sa ating light ace mga boss, i-convert na natin siya ng laminated na condenser. Tatanggalin na natin yung nasa harap ng radiator at lalagyan na natin ng laminated. Mga bossing, medyo komplikado yung paglagay ng condenser sa ilalim, yung mga nire-relocate natin dahil baliktad itong ating light ace mga bossing. Ang bukas nito ay nandun sa kaliwang side, wala dito sa kanan. So nakaposition yung evaporator natin dito sa kanan na to, no? So wala kang paglalagyan ng ating condenser o pag lilipatan ng ating condenser. Kaya ang ginawa na lang natin mga bossing, pinagpatong na lang natin yung dalawang condenser natin dito. Tapos yung mga panya, yun muna ang gagamitin natin para hindi muna siya madagdagan ng gastos, no? Pero dalawang condenser na ang ilalagay natin dito na magkapatong. Ang kompresyon nito mga bossing 508. Pero ang hindi ko gusto na sa kanyang install ng kanyang 508 mga bossing, nakatabingi yung install. So hindi niya kasi pwedeng ilagay sa paibabaw o naka-position sa ibabaw yung ating fittings dahil tatama na. Ay, namatay na. Ito, ipakisaksak ng ilaw. Ay mga boss, nakatagilid yung compressor natin. So hindi kasi pwede siyang ilagay sa ibabaw dahil tatama na dito yung fittings sa makina. O alanganin na siya kaya nakatabing yung install. Na ayaw natin sana ng ganun mga bossing dahil gusto natin nakatayo. Pero dahil ganyan yung position lang na pwede kasi ang bala ko sana ipalitan na ng compressor na denso, yung original nitong ating 2C na 15C. Kaso mga bossing, kagaya sinasabi ko, dagdag talaga costing o dagdag talaga gastos pagka ganon. Kung ano na lang muna yun nandyan, yun na muna ang gagamitin natin. Pero mga bossing, yung evaporator sa likuran may issue so hindi sana natin papalitan ng evaporator. Pero ang problema, may leak yung ating evaporator dahil lumang-luma na. Yung harapan po, na-convert na ng hangin type. Ito yung hangin type natin sa harapan. Pero yung likuran niya, ito yung likod niya Okay, ang sabi ko kasi, may leak to mga bossing. Maraming lumabas na leak dito sa mga dugtungan na. Ayan, mga corrosion na yan. Ngayon, ang sabi ko rito, kaysa naman niya palitan na namin ng panibagong evaporator to, convert na lang kami ng panibago kasi may dala siyang evaporator na set ng panglusida Nandiyan pa ba? Ito, may dala mga bossing siya pang lusida to. Kaso ang problema nito, baliktad ang fittings nito. Nandun nakalagay yung lagayan ng fittings nito. Ang problema, hindi natin siya pwedeng dun i-position dahil eto mga bossing, dito yan nakaposition yung lagayan ng fittings. Ngayon, kung yan i-install natin yan ang nakalagay dito, walang pagdadaanan yung ating hose dahil nga nandito nakalagay yung bukasan ng ating makina. So alanganin siya dito. Tapos itong ating panglusida nito, mga nasa 4 na tubo lang ang meron sa loob nito. Hindi naman ganito kasiksik tong ating lusida. Kaya ang sabi ko, kaysa i-repair namin tong ating evaporator, nang ganito rin ang ikakabit or maghahanap ng laminated, mag-Yokohama na lang kami na panibago. So sayang lang yung kanyang binili, pero sabi ko pa benta na lang niya sa iba. Sa pwedeng yung ating yung ating local na light ace, yun pwedeng yung mga bossing dahil nga nandun nakaposition yung ating pinakang labasan ng luber ng hangin sa kabilang side. Wala siya rito. Kasi dapat dito mas maganda kung dito nakaposition yun sa panglusida kasi dito natutulay yung ating pipe na dalawa, suction sa kayong hotline papunta ron sa baba. Kaso baliktad nga, kaya mapipilitan siya ngayon na magpalit ng panibagong Yokohama na hindi magagamit yun sa kanyang dala. Okay, so tapos ang mga gagawin pa namin dito mga bossing, yung kanyang mga dugtungan, puro napakadami, puro flare type. Kaya nito mga boss So sa dryer, puro flare type. Tapos napakaraming mga dugtong imagine nyo to. May hinang dito yan, may hinang dito, may hinang dito, may hinang pa rito, may hinang dyan. So titingnan namin kung paano namin to i-correct na mas maganda. Tapos ang charging bulb niya, binarahan na yung high side. Wala siyang charging bulb ng high side. Yung low side naman, dispalinghado na rin. Kaya pinutol na para palitan na ng panibagong charging bulb. So marami pa namin i-correct dito. O gaya nitong
Puro kalawangin na, puro nag-uumid doon na yung mga loob, mga bossing ngayon. Ayan, flare type din to. O kaya mga bossing, lahat yan i-correct na natin. Tapos ito na yung setup ng ating condenser. So para hindi masayang yung mga nakakabit ng pan, yan na muna. Kasi balak ko talaga rito, isang malaking condenser nasa kapan. Pero dahil nga yung pan niya gagastos siya ng panibago, so tinipid natin yung pan niya. Kaya ganitong setup muna nilagay natin. So titingnan natin yung dalawang condenser natin mga bossing, kung lalapat doon sa ating 508 na naka-install sa kanya. Hindi na lang talaga natin pinaghiwalay ito dahil walang position yung ating condenser para ilagay doon sa ilalim, no? Ngayon, kung isang condenser lang naman ilalagay mo, ganito kalit, hindi kakayanin ng condenser na yon dahil 508 naka-design yung ating aircon, no? Ibig sabihin, malaki yung compressor, kaya kailangan hanggat maaari, dalawa talaga condenser natin. So, tingnan natin to mga bossing mamaya kung ano yung magiging kalalabasan ng ating lamig na makukuha kung makakapagpa-improve tayo ng mas maganda. So malalaman natin yan mamaya sa setup na to. 508 yung ating compressor, dalawang condenser na laminated, tapos itong pang Starix na pan, at hanging type yung likuran ay yung harapan mga bossing. Okay, so tastingin natin kung ano makukuha natin dito. Pero yun nga, dahil ito yung Japan version, yan yung nakita namin na pwede munang gawin sa ngayon. Kasi marami ko sanang pwede pang gawin na mas maganda, pero dahil nga mas lolobo ng lolobo yung ating costing, syempre budget ang kailangan. Mga bossing, yun muna, tingnan natin mamaya kung ano makukuha namin dito. Mga boss, yan na yung ating Yokohama. Yan na yung kakabit natin dito sa ating light ace, no? So mas madami namang tubo niyan mga bossing kumpara dun sa ating Lucida. Tapos blower motor, syempre mas malakas din yan. Dalawa blower motor niyan yan na yun. Uy, ba't nawala ilaw? Yun. Okay, tapos yung ating condenser mga boss, nakatap na yan. Okay na yan, ayan yung condenser natin. Ganda ha. Tapos, yun na lang, mga fittings na lang. Okay, yung mga charging bulb na lang ang tinatrabaho natin kasi puro mga sira na yung lagayan at yung isa nakatakip na. So, ko-convert ko na lang yan mga bossing ng 1348 na, no? Para at least adapter na yan. Okay, mga bossing, itong ating puro flare type na yan, no? Tapos nandyan din yung lagay ng pressure switch. So hindi na natin yan, yung pressure switch doon na natin lalagay sa pinaka filter dryer natin, no? Tapos ito na yan. Okay, ito na yung ating 3.8 na o-ring type na, mga o-ring type na yung mga boss. Nandyan na rin yung charging bulb. Kasi yung charging bulb na nakalagay dito, binarahan na lang nila. O yan, 1348 na yan. Okay, so konti na lang mga bossing, yung hose na lang ang inaasikaso dun sa ating likod. Nilagay na nila yung pang crimp dyan para hindi na mahirap magpasok ng ating hose mga bossing, kasi pag may fittings pa medyo sagabal i-shoot dun sa ating butas, dun sa ating labasan na yun. So titingnan na natin dyan kung ano yung magandang ilagay nating cover dyan kung sakali. Parang medyo magalaw Okay, konti na lang. Mga bossing, ngayon natin tastingin yung ating light ace, no? Meron siyang 35 low side, saka 150 yung high side mga bossing. Hi Salem. Okay, andito yung aking mga anak mga bossing. Sunday ngayon, hindi natin natapos kahapon kasi Sabado. So ngayon tatapusin muna natin bago tayo umuwi ng Batangas. Okay, tapos ito na yung ating likuran mga bossing. So pagpasensyahan nyo na, yun na, kaya na natin sa install ng ating Yokohama. Malamig naman. Okay, ayan yung Yokohama natin mga boss. Lagyan kaya natin konting ilaw mga bossing. Ayan. Okay, so yan yung install natin. So pagka medyo masasagwaan yung may-ari dito sa may side na to, pwede niyang palagyan ng cover yan. So pinapafabricate lang naman yan. Pero syempre, kung hindi naman yun ang intention mo na, dahil lamig ang gusto mo naman, palagay ko naman mas malamig na to kumpara dun sa dating version. At sigurado ako kahit pa paano mas malamig yan doon sa Lucida. Kasi marami ang tubo niyan mga bossing. Lucida, pag binaklas nyo yon, single blower yon. Okay, tapos
mga 4 o 5 tubo lang ng tube, aluminum tube mga bossing, yung ating Lucida. O Starix siguro medyo mas maano pa, pero yung Starix kasi masyadong tukod na yan. Mas malaki ang gap nung ibabaw kumpara dito sa ating mga Yokohama, dahil si Yokohama mas maliit ng konti, no? Mas maliit yan dyan, kaya mas angat yan doon sa ceiling natin sa taas. Okay, so yung akin light days, ganito rin ang bala ko, pero papakubiran ko talaga yung kay Mega Metal. Ayan, hanggang dyan dito mga bossing, papalagyan ko ng luber yun sa akin. So hindi ko palang nagagawa dahil gastos pa rin. Kahit na mag-aircon tayo mga boss, syempre yung materials, hindi syempre lulusot yun. Talagang gagastos tayo. Ang dumi yun. Okay yan yun. Tapos dito natin dinaan yung kanyang pipe. Syempre dito ang lagayan ng luber niya dati, yung labasan ng hangin. Ay tumatawag pala, kaya nawala. Saglit lang mga boss. Dahil Japan version tong ating light is mga bossing, andito yung lagayan ng ating air duct o yung ating luber, yung papunta sa taas, no? Kasi yung ating local version mga bossing andito. So dapat dito talaga yung lalabasan ng ating hose, kaso Japan nga ito, kaya nandito sa kabilang side. So yan muna ang ginawa namin dyan, no? Binalutan lang namin ng medyo mas maayos dito sa ating dalawang hose, yung ating hotline at saka yung ating suction. So kung medyo nasasaguan nga, wala na akong maiisip na pwedeng gawin kundi takpan yung gilid na yan. Pero hindi naman masyado mga bossing. Ayun, no? Medyo maayos naman yung pagkaka-install natin. Hindi naman masyadong makalat. Okay, so yung compressor nito 508 mga bossing, hindi na muna natin pinapalitan. Pero kung gusto talaga niya na mas maganda, kasi taka yung ating, ayan, pag Japan mga boss talaga, tama yung ating harapan, medyo giba-giba ng konti. So, tapos hanging type na rin yung nasa harapan niya dyan. Tapos ang kanyang evaporator, syempre fabricated din yun. So may laminated dapat dyan, kaso yun nga, medyo gastos pa rin, no? O kaya kung ano yung mga pwedeng hindi sana mapalitan, hindi natin papalitan, kagaya nitong evaporator sa likuran, kaso may butas mga boss kaya napunta tayo sa palit talaga evaporator. Okay, so may lamig naman na siya ngayon, mga nasa 15 pa mga bossing. Tingnan natin kung hanggang saan makakakuha ng lamig, no? Kasi yung reading niya medyo maganda naman, pero parang bitin ako sa pump ng compressor, no? Parang bitin ako kasi nasa 150 lang yung ating high side. So dapat sisipa siya hanggang 175. Pero kung okay naman ang response ng lamig, wala namang issue doon sa sa mababang high side. Dahil unang-una, wala pa rin namang araw masyado mga bossing. O tahimik ang ating kapaligiran ngayon. Kasi walang dumadaan masyado rito sa atin, dahil lalo na Sunday ngayon mga bossing. Obserbahan ko lang to mga bossing, tapos tingnan natin yung final mamaya kung hanggang saan yung lamig na makukuha natin. Dito sa likod, mas malamig yan syempre, kasi unang-una, malapit na yung blower, okay, blower, evaporator, tapos luber na kagad. Ayun yung evaporator na tatanaw natin sa loob. O, yun lang harapan, dahil nandun sa ilalim, nakasaksak siya dun sa ilalim, tapos may air duct hose pa yan papunta sa luber, kaya medyo mas response nito sa likod, syempre magkaiba yan. Pero tingnan natin kung hanggang saan babato ng lamig to, para at least mas makuha natin ng record kung yung bang hangin type na mga ganun at saka mga 508 at saka yung ating setup ng condenser ay pwede nating maasahan sa ganitong light days. Pero magkaiba kasi talaga ang Japan mga bossing. Di ko alam kung legit na 2C turbo tong ating o legit na 2C tong ating makina, or kinonvert lang mga bossing ng diesel, no? Kung gasolina tas kinonvert ng diesel. Okay, yun lang. Testingin ko lang muna mga bossing, pero yun yung nakuha nating lamig sa ngayon. Tingnan natin kung bababa pa hanggang mamaya. Okay, mga boss, final tayo ng reading. Yun talaga yung ating nakuha. Mababa na sa 30 yung low side. 150 lang talaga yung high side. Nagdagdag pa ako konti yung free yun. May konting galaw pa sa glass. Kasi gabi na kasi nakapag-load, kaya hindi na eksakto. Natanggal din agad yung timbangan natin. Okay, tingnan natin kung medyo nagdagdag ng lamig. Iya. Okay mga bossing, bumaba naman. Bumaba na siya na nasa 11. O, malapit na siya mag-gis.
Antayin pa natin konti. At sumisikat na rin yung araw natin mga bossing. Tinatamaan na yung ating sasakyan. So, tingnan na natin kung hanggang saan na makukuha ang lamig nito. Pero bumababa na ng gis mga boss. Okay, kung gusto pa ng ating kliyente na mas mag-improve pa to, advice ko na sa kanya yung ating urig na kompreso ng ating diesel na 2C na makina mga bossing na 15C o kahit 17C na mga bossing, dalawa na condenser natin Pero kung makukulangan pa siya dyan, ayun na, nag-gis na mga boss. Kung makukulangan pa siya, marami pa nating pwedeng gawin. So sabi ko nga, depende yan sa magiging budget nyo mga bossing. Okay? So kung paano magpalamig, depende yan sa mga ikakabit nyo at sa mga budget nyo. O yan yung likuran ng ating Yokohama sa likod. Okay, yun lang. Aantayin ko lang yung ating kliyente dahil galing pa yata ang Antipolo to o Taytay ata yung sabi niya kagabi kahapon. Hindi ko lang malaman kung ano eksaktong lugar pero taga doon siya. O Antipolo mga bossing, parang ganun. Okay. Tingnan ko kung makakapagpaalam tayo kay bossing kasi alis tayo. Tinapos lang natin tong ating project na to. So sana mapakinabangan ng ating kliyente syempre at hindi tayo manghinayang doon sa gastos na nangyari sa ngayon kaya nga gusto natin na wag na magpabalik-balik sana. Kung may mga kailangan pang i-correct na pero sa ngayon yung lahat yung nakita natin, mga pipe sa ilalim na i-correct namin ng iba, yung ibang mga luma na ayos naman, hindi na natin pinapalitan yun kasi nga madadagdagan yung ating budget. O yun lang mga bossing light ace tayo na Japan. Ito yung unang-unang Japan na light ace yata na hindi naman, marami na pala sa shop. Dito sa shop na to parang oo nga, parang ito lang. Pero dun sa lumang shop natin, marami na natin na nagawa na ganito. Okay mga bossing, maraming salamat sa inyo. At syempre, ingat lagi sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa. At syempre, huwag kalimutan na syempre magpasalamat lagi sa Panginoon. Okay, ingat lagi mga bossing. Salamat, God bless sa ating lahat. Thank you.